Na ngayong gabi ay nandito kayong lahat. Sa loob ng mahabang panahon, tayo ay naniwala na ang pag-share ng gospel ay para lamang sa pastor at sa asawa ng pastor. At yun siguro ang pinakamalaking kabiguan ng iglesia. Kasi ang inutusan ng Panginoong Hesus na humayo at gawing alagad niya ang lahat ng mga bansa ay hindi lamang ang mga alagad, kundi ang lahat ng mga, yung more or less ay nasa 500 na katao nung panahon na yon na sumusunod sa Panginoong Hesus. Nung time na siya ay umalis at umakyat sa langit, yun ang kausap ng Panginoong Hesus. Hindi lamang yung 12 alagad, kundi yung lahat ng mga tagasunod niya nung panahon na yon. At sila ang tinagubilinan niya na humayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Kaya naniniwala tayo na ang pag-iibanghelyo ay hindi lamang para sa mga manggagawa ng iglesia. Ito'y katungkulan at gawain ng bawat isang mananampalataya. At yun ang dahilan, mga kapatid, kung bakit merong ganitong pagsasanay. Alam namin kung gaano nakakatakot ang humayo at magbahagi ng ebanghelyo kung hindi mo naman alam kung ano ang isi-share mo. Tama po ba? Kaya may mga ganitong pagsasanay. Sa umpisa ay mahirap, pero habang nakakasanayan nyo at palaging ginagamit, magiging bahagi na siya ng inyong isip at may i-share na ninyo siya ng kahit wala kayong dala-dalang kodigo at ang dala nyo lang ay Bible. Makakasanayan nyo siya at magiging bahagi na siya ng inyong pag-iisip. Kaya natutuwa ako na nandito kayong lahat. Kasi sa akin, sa aming mag-asawa, sa amin ni Pastor Manny, ang dating nito ay nagiging malay na tayo na bawat isa sa atin ay mayroong katungkulan na mag-share ng gospel. At yun ay malaking bagay sa isang iglesia. Kapag ang iglesia ay hindi nag-iibanghelyo, bigo siya sa kanyang mandato. Kasi ang iglesia ay nag-exist para humayo, ibahagi ang ebanghelyo at gawing alagad ng Panginoong Hesus ang lahat ng sasampalataya sa Kanya. Kaya kung hindi natin nagagampanan yung dakilang atas na yon, tayo bilang iglesia ay bigo. Pero yung inyong presence ngayong gabi ay nagbibigay sa amin ng malaking pag-asa. Ang iglesyang ito'y buhay, hindi patay. Amen? Ang iglesyang ito'y gumagalaw at hindi nakaupo. Amen? Salamat sa Panginoon. Malaking encouragement po sa amin. Pangarap namin na ang iglesyang ito, kahit kapag wala na kami, ay siya'y magiging palaging aktibong tagapangaral ng mabuting balita. Kahit kaming matatanda ay wala na. At yun ang klase ng generation ng church na gusto naming iwan. Kaya salamat sa inyong presence. Well appreciated po. Ang inyong pagdalo ngayong gabi ay malaking encouragement sa puso namin ni Pastor Manny. Bago tayo magsimula, may mga ilang key points. Bakit may bagong pagsasanay sa pag-share ng gospel? Bakit hindi pwede yung dati nating nakasanayan na? Bakit binabago natin yung paraan na nag-iibanghelyo tayo before? Kasi kung pwede na yon, hindi na namin kayo ipapatawag para sa panibagong pagsasanay. May mga key points po, mahahalagang mga puntos na gusto kong marinig ninyo ngayong gabi para sa next time na mag-share tayo ng gospel, nasa ganitong perspective na tayo at wala na dun sa dati nating perspective. Pakibukas po kayo sa akin sa Galatia chapter 1 verse 8. Galatia 1, ang talata po ay 8. Galatia 1, 8. 1, 8. 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
Ako'y may mga inahanap pa ng aking mata, mga kapatid na masisipag humayo at mag-ibanghelyo. Sana'y dumating sila. Sa puso ko'y ina-desire ko na sana'y nandito sila at naririnig nila ang pagsasanay na ito. 1 verse 8. Maging kami o isang anghel man mula sa langit ang mangaral sa inyo ng iba kaysa mabuting balitang ipinangaral namin, pakasumpain siya. Mabigat po yung talata na yon. Maging kami man, o kahit anghel pa mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng ibanghelyong iba sa ipinangaral namin sa inyo, pakasumpain siya. Yung talata ay nagsasabi mga kapatid na kahit sino ang mangaral, kahit anghel pa. Alam nyo mga kapatid, minsan namamangha tayo kapag ang evangelist ay napaka-powerful. Nakakapagpagaling ng mga may sakit, nakakagawa ng mga himala, maraming signs and wonders, kasama ng kanilang mga pag-iibanghelyo. Namamangha tayo doon at napapaniwala tayo agad-agad na yun ay gawa ng Diyos. Maaaring gawa ng Diyos, pero maaari ding hindi sa lahat ng pagkakataon. Kasi kahit ang kampo ng kadiliman ay maaari ding magkunwaring anghel ng kaliwanagan sa pagbabakasakali na tayo'y akayin sa kamalian. Kaya hindi lahat na nakakagawa ng mga himala ay pwede nating paniwalaan agad-agad na yun ay sa Diyos nga. Kaya sabi ni Pablo, kahit sinong mangaral sa inyo, kahit anghel pa yun, galing sa langit, anghel na yun ha, hindi na ito false prophet ha, anghel na, mula sa langit, sabi ni Paul. Kung ang ipapangaral niya ay ibanghelyong iba, kesa sa ipinangaral namin, pakasumpain siya. Kapag daw ibang mabuting balita ang ipinangaral niya, kesa dun sa ipinangangaral ni Pablo, pakasumpain siya. Hindi lamang po sumpain, ha? Ang ginamit na word ay pakasumpain. Bigat ano? Ang bigat ano? Sinasabi ni Paul ito para sabihin sa atin na maging maingat tayo sa ating pag-iibanghelyo. Kasi baka ang nai-share natin sa mga tao ay iba kaysa dan sa ibanghelyo na itinuro ni Apostol Pablo. Hindi ko mo nag-share tayo ng gospel ay ipapalagay na natin kaagad na tamang ibanghelyo yung ating isinishare. Kailangan natin tiyakin ng ibinabahagi nating ibanghelyo ay katulad ng ibanghelyo na itinuro, ipinangaral ni Apostol Pablo. Bakit kailangan nating mag-ingat? Kasi ayaw po natin na maakay natin sa maling pananampalataya o maling pag-asa ang mga tao. Kawawa naman sila. Nakinig sila sa atin, naniwala sila sa itinuro natin sa kanila, pagkatapos ay mali pala. At sila'y umasa dun sa i-share natin sa kanila. Pinaniwalaan nila yun, tinanggap nila yun, inasahan nilang tama yun. Tapos sa dulo pala ng lahat ng ito ay mali pala yun. At naakay natin sila sa maling pag-asa. Ayaw nating maakay ang mga tao sa mali. Gusto nating akayin sila sa tama. Malaki ang ating pananagutan at sagutin sa Panginoon sa mga bagay na itinuturo natin at ibinabahagi natin sa iba. Ang unang issue, ang unang key point, mahalagang punto na gusto kong talakayin sa atin bago tayo magsanay ng pagbabahagi ng Ebanghelyo ay ito. Yung salitang pagtanggap kay Jesus. Bakit malaking issue sa akin yung salitang pagtanggap
kay Jesus. Sa nakasanayan na at na-memorize na nating paraan ng pag-iibanghelyo, ay sinasabi natin na ang kaligtasan ay matatamo natin kung tatanggapin natin si Jesus. Tama? Taas ang kamay na may ganitong paraan ng pag-share ng Ebanghelyo before. Taas po ang kamay. Huwag mahiyang magtaas ng kamay. Hindi ko kayo sinisisi sapagkat ganyan din ako noon. Ganyan tayo sinanay. Yan ang paraan na tayo'y sinanay. Kaya hindi natin yan kasalanan. May mali ba doon, Doktora, Ate Grace, Tita Grace? May mali ba doon na maliligtas ka kung tatanggapin mo si Jesus sa puso mo? May mali ba doon? Sa puso at isip natin, ay iniisip natin na kung si Jesus, magkaiba po kasi ang definition. Ang definition natin ng tanggapin si Jesus ay ito. Paghariin mo siya sa buhay mo. Bigyan mo siya ng lugar sa buhay mo. Gawin mo siyang hari, Panginoon na susunod, pinagpapasakupan, pinagpapakundanganan sa buhay mo. Yun ang tamang kahulugan ng tanggapin mo si Jesus. Ang malungkot mga kapatid ay ito. Ang mga tao ay merong pag-iisip na kapag prinay nila yung panalangin ng pagtanggap na nagsasabing, Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko ngayon bilang aking Panginoon at tagapagligtas, automatic. Kristiyano na sila. Born again na sila. Doon tayo may problema. Kasi maaaring binibigyan natin ang mga tao ng maling pag-asa. Ang pagpipray nung panalangin na yon ay hindi garantiya na yung taong yun ay na-born again. Kasi ang pagiging born again ay hindi natin gawa. Gawa ng banal na spirito. At ang tanging ang banal na spirito lamang ang makagagawa sa puso ng tao. Wala ito sa husay natin ng pag-share. Wala ito sa galing ng ating bukadora. Kahit isang simpleng pag-share ng gospel kung kakasangkapanin ng banal na spirito para maborn again ang isang tao, mabuborn again ang isang tao. Pero kahit ang galing-galing nating mag-share ng gospel, kung hindi kikilos ang banal na spirito sa puso ng tao na yon, hindi yun mabuborn again. Kahit pa nanalangin siya ng pagtanggap kay Jesus. Hindi garantiya na kapag nanalangin siya ng pagtanggap kay Jesus, ay hari na nga si Jesus sa buhay niya. Nandun po ang problema, mga kapatid. Tayo at sila ay parehas na naasa na kapag nanalangin sila ng pagtanggap, ay sila'y Kristiyano na, sila'y ligtas na, sila'y anak na ng Diyos. Samantalang ang totoo ay maaaring hindi pa. Hindi ko inasabing hindi pa, maaaring hindi pa. Kasi nga, depende yun sa pagkilos ng banal na spirito sa buhay, sa puso, sa kaluluwa, sa espiritu ng tao. Naunawaan po ninyo ang punto de vista ko. Kaya nga yung maagap na pagtitiyak na ngayon, nanalangin ka ng pagtanggap kay Jesus, Kristiyano ka na, anak ka na ng Diyos. Alalahanin mo itong date na ito, birthday mo ngayon. Sino ka para magsabi noon? Hindi ka banal na spirito. Naintindihan niyo ako, mga kapatid. Yun ang itinuro sa atin. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, hindi ko kayo sinisisi kasi ganyan nga tayo trinain noon. Kaya nga natin ipinapaunawa sa inyo ito ngayon. Sa pag-share natin ng gospel, aalisin natin yung portion na yun. Kasi hindi tayo ang nagtitiyak na ang isang tao'y naging Kristiyano na nga. Ang banal na spirito lamang, the spirit, speaking to the spirit of the man, siya lamang ang pwedeng magbigay ng katiyakan sa puso ng tao, sa espiritu ng tao, na siya ay na-born again. Hindi tayo ang nagbibigay ng katiyakan. Kaya pagkatapos nyo mag-share ng gospel, aalisin nyo yung bahagi na yon.
Ito po ang dahilan kung bakit yung gospel tract na ang tulay, bagamat ang ganda-ganda niya at ang dali-dali niyang gamitin kasi maliit lang siya na ganyan at pwede niyong isingit sa Bible niyo at siya yung gamitin sa pag-share ng gospel, ay hindi ko inire-recommenda na gamitin niyo. Kasi sa bandang huling bahagi ng ang tulay, ganun-ganun ina-assure ang isang tao na kapag siya'y nanalangin ng pagtanggap kay Jesus, ay siya'y Kristiyano na. Sinasabi mo ba, Ate Grace, na yung nanalangin ng ganung panalangin ay hindi nagiging Kristiyano? Hindi po. Kasi kung tunay na naunawaan ng tao ang kanyang pagkamakasalanan, kung tunay siyang sumampalataya nung oras na yon, kung tunay na pinaghari niya si Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang espiritu, sa kanyang isip, nung oras na yon, ako'y naniniwalang siya'y tunay na Kristiyano. Ngayon, sino ang makakapagsabi kung sino ang tunay at hindi? Hindi talaga natin masasabi. Ang ating katungkulan, mga kapatid, ay mag-share ng gospel. Kung kailan magiging Kristiyano yung tao na yon, ang Diyos lamang, ang banal na Espiritu lamang ang nakakaalam. Ngayon, magaintay tayo. Kasi ang tunay na na-born again, ang tunay na nakaranas ng conversion deep inside, nagkaroon ng bagong buhay sa loob niya, ay kakikitaan ninyo ng pagbabago ng buhay, pagbabago ng pananaw, pagbabago ng disposisyon. Makikita ninyo ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbabago ng kanyang pag-iisip at ng kanyang pamumuhay. Kapag nakita natin yung palatandaan na yun ng binagong buhay, doon pala ang natin masasabing, tunay na na-born again siya. Naintindihan niyo po ako. Hindi ko sinasabing yung pagtanggap, yung panalangin ng pagtanggap ay walang bisa. Walang bisa yun. Kung hindi lubos na naintindihan at hindi tao sa puso yung pagsusuko ng buhay at pagsisisi sa kasalanan at pananalig sa Panginoong Jesus na ginawa nung taong nanalangin. Kasi alalahanin niyo mga kapatid, napakalawak ng ebanghelyo para maintindihan nyo ng tao ng buong buo sa isang upuan lamang. Kaya nga merong hasib at pasib. Para pagkatapos natin siyang ma-share ng gospel, follow up natin siya sa pamamagitan ng hasib at pasib. Inuutay-utay nating ipaliwanag sa kanila ang mga issues na kailangan nilang maunawaan, kakambit nung kanilang ginawang desisyon ng pagsusuko ng buhay kay Jesus. Kasi hindi nga nila yun mauunawaan sa isang upuan lang. Kaya may follow up. Kaya may hasib at pasib. Inasupplement natin yung una nating isinare sa Kanya hanggang maglinaw ng maglinaw. Yung pala ang kahulugan nun. Panginoon ko pala si Jesus. Kailangan ko pala magpabautismo kapag sumampalataya ako kay Jesus. Di po ba ito ang mga tinatalakay sa hasib at pasib? Ano po? Ganun yun mga kapatid. Kaya sa pag-share ninyo ng gospel, maging malinaw sa atin na ang ating goal lamang maibahagi sa kanila ang ebanghelyo. Ngayon, ito ang pangako ng salita ng Diyos. Ang ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang tungkulin natin magbahagi, ang tungkulin ng Diyos ay yung ibinabahagi natin, gagamitin niya powerfully sa buhay ng tao para maligtas yung tao na yun. The gospel is the power of God unto salvation. Kahit gaano ka-crude yung paraan natin ng pag-share ng gospel, pag nilangkapan nyo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, yun ay magiging powerful at lilikha ng isang bagong kapanganakan sa puso ng taong nakarinig ng ebanghelyo. Kaya maging malinaw lamang sa atin kung ano ang ating goal sa pag-share ng gospel para ang mga tao'y makarinig ng ebanghelyo. Dahil ang sabi ng Biblia, paano siya sasampalataya kung walang mangangaral? At paano namang mangangaral kung walang isinugo? Tayo'y isinugo ng Diyos para mangaral at gawing alagad niya ang lahat ng mga taong sasampalataya sa Kanya. Yun lamang ang ating katungkulan. Ang iba pa maliban doon, gawa na ng banal na Espiritu. Gawa na ng Diyos. Kaya ang unang issue na gusto kong talakayin ay yung pagtanggap kay Jesus.
At madalas, ang ginagamit nating talata to prove this point ay yung nasa Pahayag 3:20. Narito, ako'y nasa labas ng pintuan at tumutok-tok, hindi ko kayo inasisi, yan din ang training na tinanggap ko. Narito, ako'y nasa labas ng pintuan at tumutok-tok. Ang sino mang makarinig ng aking tinig at buksan ang pinto at ako'y papasok sa kanya at ako'y hahapong kakain kasama niya. Kung atingnan po natin ang konteksto ng talatang ito, nami-misquote natin siya. At napapakahuluganan, nabuksan mo lamang ang puso mo, tanggapin mo lamang si Jesus sa buhay mo, ligtas ka na. Kung kukunin po natin ang konteksto, ito ay mensahe ng Panginoon. Sabi sa Pahayag 3:14, ito ay mensahe ng Panginoon sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ito ay mensahe ng Panginoon sa anghel ng iglesia sa Laodicea. Ang mga Bible scholars ay naniniwala na ang sulat na ito ay para sa matanda o pastor ng iglesia sa Laodicea. Ito ay paanyaya sa kanya para talikuran niya at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan at paghariin si Jesus sa kanyang buhay para magkaroon ng isang maalab na kaugnayan kay Jesus. Kasi ang sabi niya ng Panginoong Jesus sa pastor na ito, ang sabi niya, hindi ka mainit, hindi ka malamig, ikaw ay malahininga, isusuka kita. Pagkatapos sabihin ni Jesus yun, ito ang isinunod niya. Pagsisihan mo at talikdan, kung mag-start po kayo sa verse 19, pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga kasalanan. Kaya, yun ay specifically ay para dun sa pastor ng iglesia sa Laodicea. Pero pagdating sa verse 20, makikita ninyo na ang himig ay ginawa ng Diyos na general. Nag-start siya sa verse 14, specific para sa pastor ng Laodicea. Pagdating sa verse 20, naging general na. Kasi ang sabi ay, ako'y nakatayo sa labas ng pintuan at tumutuktok. Ang sinumang, general na, ano po? Ang sinumang makarinig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kami kakaing magkasama. Ang paanyaya, pansinin po natin, pagtabihin natin ang verse natin, buksan niyo yung Bible niyo, Pahayag, chapter 3, 19 and 20. Pagtabihin ninyo ang verse 19 at verse 20, at mapapansin ninyo na hindi lamang pagtanggap ang binigyang diin ng sumulat. Sa verse 19, ay sinabi niya po ang ganito. Pahayag, chapter 3, verse 19, sinabi niya po ang ganito. Tinuturuan ko't sinusupil ang lahat ng aking iniibig, kaya nga magsikap ka, pagsisihan mo talikdan ang iyong kasalanan. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung di rin gininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Anong tatlong bagay ang sinabi ng sumulat na dapat gawin? Pagsisihan, talikdan ang mga kasalanan, at kung siya'y papapasukin sa puso, siya'y mananahan doon at magkakaroon ng fellowship with the man na tumanggap sa kanya. So ano ang ipinapakita ng talata, mga kapatid? Hindi ito simpleng panalangin ng pagtanggap. Ito'y pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, Hari, residing King. Isang haring nananahan, naghahari na susunod, pinagpapasakupan, nananahan sa buhay ng tao. Kaya tatlong bagay ang sinasabi ng Pahayag 3. Pagsisihan, talikdan ang mga kasalanan, at paghariin si Jesus sa iyong buhay.
Sana'y naiipaliwanag natin yun ng ganun. Ano ang problema? Ina-quote lamang natin yung Pahayag 3:20 na buksan mo ang puso mo at mapasok si Jesus sa'yo. At ligtas ka na. Nakita niyo po yung pagkakaiba. Merong hinihingi higit sa pag-aanyaya kay Jesus, sa buhay mo, meron pang ibang hinihingi. Pagsisihan mo, talikdan ang iyong mga kasalanan. Madali po kasi yung manalangin lamang ng pagtanggap at Kristiyano na ako. Madali iyon. Pero dapat, bago mo gawin yung panalangin na yun, ay nauunawaan mo muna kung gaano ka makasalanan, gaano ka ipinapahamak ng iyong kasalanan, at gaano ka kawalang pag-asa dahil sa iyong mga kasalanan. Yun muna ang kailangang maunawaan ng tao. Ano muna, bago yung pagtanggap kay Jesus, ano muna ang kailangang maunawaan ng tao? Gaano kalaki ang problema niya sa kasalanan? Gaano parurusahan ng Diyos yung kasalanan na yon? Gaano siya walang magagawa para takasan yung parusa na yon sa kasalanan? Yun ang tatlong katotohanan na kailangan niya munang maunawaan para niya maintindihan ba't niya kailangan si Jesus. At pag naintindihan niya kung ba't niya kailangan si Jesus, it makes sense kung bakit niya kailangan paghariin si Jesus sa buhay niya. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Naintindihan po ba yun? Thank you po. Kaya hindi tama na ituro natin na tanggapin mo lamang si Jesus sa puso mo ay ligtas ka na. No, ako'y nagaturo ng spiritual formation. Kailan ka naligtas? Ang sagot sa akin, nung tinanggap ko si Jesus, hindi ako umimik. Kailan ka naging Kristiyano? Nung tinanggap ko si Jesus. Kailan pinatawad ng Diyos ang kasalanan mo? Nung tinanggap ko si Jesus. Sana nga'y totoo. Paano kung hindi? Baka umasa siya na nung manalangin siya, that's it. Pinatawad na ako, nilinis na ako, ligtas na ako, Kristiyano na ako, anak na ako ng Diyos. Ay kawawa naman. Ang inasahan niya yung panalangin ng pagtanggap. Hindi yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya nung sunod-sunod na gayon ang sagot niya sa akin, nilinaw ko sa kanya, anak, ano ang ibig mong sabihin nung tinanggap mo si Jesus? Ano ang ibig mong sabihin? Kasi dapat maging malinaw sa kanya na nung oras na tinanggap niya si Jesus, na-realize niya gaano siya kamakasalanan, gaano siya napapahamak, gaano niya kailangan si Jesus. Kailangan na-realize niya yun nung oras na yun na tinanggap niya si Jesus. Dahil yung panalangin ng pagtanggap na yun ay walang kabuluhan kung hindi niya naunawaan yung tatlong bagay na yun. Ngayon, pag-usapan natin. Kailan nagiging Kristiyano ang isang tao? Kailan siya napapatawad sa kanyang kasalanan? Kailan siya nalilinis sa kanyang mga kasalanan? Kailan siya naligtas? Sige daw. Baka naman hindi lang yung aking estudyante sa Formation Weekend ang may problema sa topic na ito. Sige daw, anong sagot? Anyone? Sige, Kuya Kilyo. Tapos? Tama yun. Tapos? Ma'am Jenny, ano daw ang kasunod nung kay Kuya Kilyo? Naunawaan niya na siya'y makasalanan at gaano siya kamakasalanan? Naunawaan niyo mga kapatid, merong tunay na pagsisisi. Kasi after mong maunawaan na ikaw'y makasalanan, may pagsisisi, may desisyon ng pagtalikod sa kasalanan, may desisyon ng pagsusuko ng buhay kay Jesus.
Pagsisisi at pagtalikod. Yun ang hindi natin nabibigyan ng diin sa ating pag-share ng gospel. Kaya anong oras na maunawaan ko gaano ako kamakasalanan, ewan ko mga kapatid, kasi iba-iba ang ating karanasan nung tayo naging born again, pero dapat talaga masasabi mong tunay na naunawaan mo gaano ka makasalanan, talagang nakita mo kung gaano ka napapahamak at naunawaan mong talagang kailangan mo si Jesus dahil walang ibang paraan para ka maligtas. Yun po ay core na katotohanan na dapat naintindihan ng isang tao para niya masabing siya'y ligtas na. Kasunod nun ay yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya maraming tao nagsasabing Kristiyano na, pero hindi natin kinakikitaan ng pagbabago ng buhay kasi itong basic na katotohanan na ito ay hindi nila naintindihan pa. Nanalangin ng pagtanggap, pero hindi pa nila naiintindihan itong mga katotohanan ito. Kaya nung sumampalataya ka kay Jesus, para sa iyong kaligtasan, noong nagsisi ka sa iyong mga kasalanan at nagpasya kang talikuran ang lahat mong kasalanan, nung oras na yon, masasabi ko, nakaranas ka ng kaligtasan. Nakaranas ka ng kapatawaran. Nakaranas ka ng paglilinis sa iyong mga kasalanan. Gawa 2:38. Gawa 2:38. Mga kapatid, next time na mag-share tayo ng gospel, sa halip na sabihin nating tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo at maliligtas ka, sa halip na sabihin natin ganun, ang mas mabuting sabihin ay eto. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong mga kasalanan, isuko mo ang iyong buhay kay Jesus, pasakop ka sa kanyang paghahari sa iyong buhay, at sampalatayanan mo na yung sakripisyong ginawa niya sa krus, ang kaisa-isang paraan para ka mapatawad at maligtas sa iyong mga kasalanan. Kung gagawin mo ang mga bagay na ito, patatawarin ka ng Diyos at ililigtas ka niya. Hindi ko binanggit yung salitang tanggapin mo si Jesus, pero yung lahat ng katotohanan katumbas noon ay sinabi ko. Naunawaan niyo mga kapatid? Para wag nating bigyan ng maling pag-asa ang mga tao na manalangin lang ng pagtanggap ay ligtas na sila. Alisin natin yung panganib na yon na magkaroon sila ng maling pag-asa. Gawa 2:38. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ano ang sikreto? Para patawarin at para ipagkaloob ang banal na Espiritu. Ano ang sikreto? May binanggit ba doon na tanggapin si Kristo? Mayroon ba? Wala. Kaya ang diin, inaiba natin ang focus, mga kapatid, ha? Walang nagabago sa ating gospel. Ang inabago natin ay yung focus. Saan ba tayo nakafocus? Ang focus ay nandun sa pagsisihan at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. At pag nangyari daw yon, anong mangyayari? Anong mangyayari kapag ang tao'y nagsisi at tumalikod sa kasalanan? Patatawarin. Ay diga, nalilibre tayo sa kaparusahan ng kasalanan kapag tayo'y pinatawad. Naaalis tayo doon sa napapahamak na kalagayan kapag tayo'y pinatawad. Ay ano ang kondisyon para mapatawad? Magsisi at
tumalikod sa kasalanan. Malinaw po ang Biblia, mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat malito sa paraan na nag-share tayo ng gospel. Magsisi at tumalikod sa kasalanan, patatawarin ka. Aalisin ng Diyos sa iyo ang sumpa ng kasalanan. Aalisin ang parusa ng kasalanan dahil binayaran na yun ni Jesus sa krus. At pagkatapos, ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Pansinin ninyo, nagsisi at tumalikod sa kasalanan, ipagkakaloob ang Espiritu Santo. Ang talata ay nagsasabing parang hindi natin kailangang hingin na pumasok siya at manahan sa atin. Pansinin ninyo, mga kapatid, yung talata. The moment na tayo'y tunay na magsisi at tumalikod sa ating mga kasalanan, ipagkakaloob. Passive yan, wala kang participation dyan. Ipagkakaloob sa inyo ang banal na Espiritu. Tanggapin mo ang banal na Espiritu, ibibigay ng Diyos sa iyo ang banal na Espiritu. The moment na magsisi ka at tumalikod sa iyong mga kasalanan. John 3:16, memorize ng lahat. Ano ang kondisyon? Huling bahagi ng John 3:16. Paano maliligtas? Gayon na lamang, ayaw kong i-recite siya out of my memory kasi ang na-memorize ko ay yung lumang translation. Basahin natin sa Bible. Juan 3:16. Paano maliligtas ang tao? Ang sabi ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Ano ang kondisyon para ang isang tao'y huwag mapahamak? Sumampalataya. Ngayon, gusto ko pong pansinin ninyo, ewan ko kung paano yan translate sa inyong mga version, pero sa aking version, i-translate siya na upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin ninyo na doon sa lumang version na name-memorize ko, ang pagkakasalin ay ganito, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa version ko ngayon, wala yung salitang sinumang. Ang nakalagay ay upang ang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ay galing doon sa original na Greek translation. Kasi ang original na pagkakasulat ng Bible ay Griego, salitang Griego. Yung original na pagkakasulat nito ay Griego. Sa Greek translation po, pag yung Greek translation ang itatranslate mo sa English, ang nakasulat ay ganito, so that everyone believing should not perish, but should have eternal life. So that everyone believing should not perish, but should have eternal life. Yan ang Greek translation. Everyone believing. Kaya ang translation nun sa Tagalog ay ang sumampalataya. Everyone believing. Ang lahat lamang ng sumampalataya. Everyone believing. Bawat isang sumampalataya. Nakikita niyo po yung pagkakaiba dun sa lumang translation. Bawat isang sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ina-emphasize ko ang tenses kasi mahalaga po.
Ang ginamit doon sa everyone believing ay present progressive tense. Isang nagpapatuloy na katotohanan. Hindi lamang isang beses sumampalataya at tapos na, isang okasyon at tapos na, kundi believing, nagpapatuloy na sumasampalataya. Present progressive. Ang lahat daw ng nagpapatuloy na sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pansinin ninyo, hindi mapahamak, past tense. Magkaroon, past tense. Tapos na. Tapos na. Hindi na mapapahamak, magkakaroon na. Tapos na yon, done deal na yon. Ang tawag po doon ay Taoist tense. Kaya ang ginamit sa English ay should. Should not perish, but should have eternal life. Na kung atagalugin natin ay dapat hindi mapahamak at dapat magkaroon ng buhay na walang hanggan. Taoist tense. Anong sinasabi ko? Ba't ko inaisa-isa ito sa inyo? Kasi ipinagkakamali natin na ang John 3:16 ay nagsasabing ang sino man na parang lahat ay merong pagkakataon para sumampalataya. Alam natin na sinabi ni Pablo, bago palikhain ang sanlibutan, ay alam na ng Diyos ang kanya. Kaya, ang magkakaroon lang talaga ng kakayanan na sumampalataya ay yung mga itinalaga ng Diyos para sa kaligtasan. Yung mga hindi pinili ng Diyos ay hindi talaga magkakaroon ng kakayanan na sampalatayanan ang ebanghelyo kahit pa nila naririnig yun. Ay bakit pa tayo mag-share ng gospel, Ate Grace? Ay hindi naman pala masampalataya yung mga yon. Dahil hindi natin alam kung sino ang pinili ng Diyos. Kaya pag nalabas tayo, ang inahanap natin ay yung mga pinili ng Diyos. Ay hindi naman natin alam kung sino-sino sila. Kaya ang inagawa natin, ina-share natin ang gospel sa lahat ng tao. Para mula sa lahat ng tao na na-share natin ang gospel, ang makarinig at sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. 3 bagay na kailangan para maligtas. Magsisi, tumalikod sa kasalanan, sumampalataya sa ginawa ni Jesus sa krus. Okay na? Tapos ito yung patatlong key point na gusto kong i-discuss sa inyo. Ilipat natin ang focus mula sa buhay na walang hanggan patungo sa kasalanan. Kasi napapahamak lang naman talaga tayo ay dahil sa ating mga kasalanan. Kung masusolusyonan ang ating mga kasalanan, masusolusyonan din yung ating pagkapahamak. Naunawaan niyo po ako. Kaya sa gospel presentation, ang ating focus ay nandun sa kasalanan. Kasi yun ang problema ng tao kung bakit siya napapahamak. Ngayon, bakit hindi malusog yung pag-uumpisa ng tanong na gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Inagamit natin yung tanong na yan. Gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Bakit hindi malusog yung tanong na yon? Dahil ina-divert natin ang attention ng taong ina-share ng gospel mula dun sa totoong problema niya.
Huwag nating alisin yung kanyang pansin doon sa problema niya muna. Kasi yung buhay na walang hanggan, yun ay automatic na abigay ng Diyos doon sa taong pinatawad niya. Kaya huwag yun ang pansinin mo muna. Ang pansinin mo muna yung dahilan niya kung ba't siya napapahamak. Kasalanan. Kasi pag ang tinanong mo, gusto mo bang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ay, sino ang maayaw? Sa palagay ninyo, kahit yung pinakamasamang tao, ang asagot sa iyo ay oo. Walang naayaw sa buhay na walang hanggan. Kaya lamang ang problema ay kapag i-focus mo, yay, binibigay ng Diyos sa iyo ng libre. Totoo naman. Sinasabi naman ng Biblia na ibinibigay ng Diyos ng libre. Ang problema kapag doon ka nag-focus, namamaliit mo yung problema talaga ng tao, which is kasalanan. Na parang wala siyang malaking problema. Kailangan lamang niyang piliin na gustuhin ang buhay na walang hanggan at okay na siya. Hindi siya okay. Hanggat hindi niya nalulutas yung problema niya sa kasalanan, hindi siya okay. Hindi siya karapat-dapat tumanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya ang buhay na walang hanggan ay sa huli natin inabanggit kapag ang tao ay naakay na natin sa pagkaunawa ng kanyang kasalanan at sa pagsisisi sa kanyang kasalanan. Hindi natin inauna ang buhay na walang hanggan. Bagamat siya'y binayaran ng dugo ni Jesus at siya'y ibinibigay ng Diyos ng libre sa sinumang sumampalataya, kailangan muna nating ipaunawa sa tao bakit hindi siya karapat-dapat na tumanggap niyan. Walang sino man sa ating karapat-dapat tumanggap niyan. Ito pa po ang pangalawang problema, maliban doon sa namamaliit natin yung problema sa kasalanan. Ang pangalawang dahilan ay ito. Iniisip ng tao na parang siya ang may choice. Kung maliligtas siya o hindi, siya ang may choice. Ako ang magapasya kung atanggapin ko o hindi. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Hindi tayo ang may choice kung tayo'y maliligtas o hindi. Ang Diyos, ang banal na Espiritu ang nagapasya kung ililigtas ka niya o hindi. Wala sa atin ang choice. Pero pag tayo nag-focus sa buhay na walang hanggan, para bagang ang kaligtasan ay nakadepende sa'yo kung gusto mong tanggapin o ayaw mong tanggapin. May tanong po kayo? May tanong po kayo? Tapos na ako sa aking mga key points. Ang unang key points ko ay pagtanggap kay Jesus. Ang pangalawang key point ko ay buhay na walang hanggan. Ang pangatlong key point ko ay paano maligtas ang tao. May tanong po kayo? Magtanong po kayo kasi kayo ang mag-share ng gospel. Kayo ang nasa labas. Hindi namin kayo masasamahang lahat. May tanong po kayo? Thank you. Ngayon, ang tanong ay, yun bang pagtanggap kay Jesus ay kasama o hindi kasama? Kasama. Kaya lamang kung ang pagtanggap kay Jesus ay hindi nangangahulugan ng pagsisisit pagtalikod sa kasalanan, ay mali ang pagkaunawa niya ng pagtanggap. Kasi ang gospel ay sinasabi the gospel of reconciliation. Ito ay balita, panawagan na ang tao ay magbalik loob sa Diyos. At ang panawagan na magsisi at tumalikod sa kasalanan ay hakbang para makipag-reconcile with God. At hindi tayo, kailangan ang tao magbalik loob sa Diyos. Kaya ang panawagan ay magsisi at talikuran ang mga kasalanan. Hanggat hindi nagasisi, di ba yung pag nagasisi ka, nasuko ka, kapakumbaba ka. Hanggat hindi nagasisi, nalaban pa yun.
Sa totoo lang, hanggat hindi nagsisisi, nalaban pa yun. Walang tunay na reconciliation. Ang Ebanghelyo, ito yung mensahe na ang Diyos ay nakikipagkasundo kung willing tayo na iwanan at talikdan ang mga kasalanan at saka walang pag-asa ay sampalatayanan si Jesus na tanging pag-asa nating lahat. Ngayon, lumilikas na tayo doon sa gospel presentation na tanggapin sa panalangin si Jesus. Wala po kayong mababasa po sa buong Biblia. Ngayon lamang po ako'y umiidad na bilang pastor, na-realize ko na yung tanggapin sa panalangin si Jesus ay wala sa Biblia. Wala. Kasi ang unang preaching ni Jesus ay, magsisi kayo at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Yun ang unang preaching ni Jesus. Kung tanggapin pala sa panalangin si Jesus, ba't hindi niya sinabi na sumabay kayo sa panalangin? Ang totoo ay ganito, kapag ang tao ay lumalapit sa Diyos na may pagpakumbaba, ang Diyos ay nalapit sa Kanya. Ano ang sabi ni Santiago? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hindi mo kailangang tanggapin si Jesus. Talagang siya'y lalapit sa iyo. Hindi mo kailangang hingi ng Banal na Espiritu. Sadyang ibibigay iyon. Hindi mo kailangan hingi ng kaligtasan. Sadyang ibibigay niya iyon. Naniniwala ako na ang Ebanghelyon tinanggap natin yung American Gospel. Palibhasa ang mga Amerikano ang unang nangaral ng Ebanghelyo sa Pilipinas. Yung American version na nananawagan na ang tao'y lumapit. Naintindihan ba ninyo kung ba't hindi na tayo nag-altar call? Punta din sa unahan, yung gustong tumanggap. Tapos may parang batos. Alam mo sa JAL pa yung mga batos. Mapunta si Kuya Kilyo, si Pastor Joe doon sa likod ng kwan, ng natanggap kasi nakakahiya daw ko kaya isa-isa doon sa unahan. Kaya meron 5 magakunwari na matanggap din sa Panginoon. Nawaan ninyo parang nasa peryahan. May mga batos. Kunyari nataya pero kasabwat yun ng bangka. Masyadong minanipulate na ng mga nasa Pentecostal group ang gospel presentation. Kaya parang hindi na ito dalisay na ebanghelyo. Alam niyo ang panganib pag ang iprenich natin ay false gospel, ang ani natin false converts. Na simbahan ay mapupuno ng mga taong hindi naman nagbabalik loob sa Diyos. Hindi naman handang iwanan ang mga kasalanan. Anong mangyayari sa simbahan? Di puno din ito ng mga makasalanan na hindi pa nakakatanggap ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya hindi tayo mag-aani ng mga huwad na mga mananampalataya sapagkat ang iniaalok natin ay, alam niyo ang kaya mabuting balita, ito ay mabuting balita kasi ito lamang ang balita na nagtuturo kung paano maliligtas. Kaya siya mabuting balita. Siya'y mabuting balita ng kaligtasan. Wala ng ibang balita ng kaligtasan kundi ito. Kaya tinatawag siyang mabuting balita. Kasi sa mabuting balita, itinuturo kung paano maligtas. At talagang kailangan magbalik loob sa Diyos sa pamagitan ng pagsisisi at sampalatayan ng si Jesus na kanya sinugo. At ang Diyos na ang gagawa ng lahat. Ang Diyos na ang magbibigay sa iyo ng bagong kapanganakan. Umpisa na nababaguhin yung puso mo. Yung pusong bato, maghihimala, pusong lam. Yung pusong masuwayin, gagawin na ng Diyos na masunurin. Yung malayo, lumalapit, Sister Ami. Ganito po ang mangyayari. I-share lang po natin ang gospel. Hindi natin sila ililid sa pananalangin. Ay, yung halimbawa po, kasi
hindi naman natin sila pwedeng iano sa pagsisisi. Kailangan lang siguro ipaliwanag kasi puso niya yung na magasisi. Hindi man natin pwedeng ilid sila na magsisi, manampalataya. Siguro yung parang panalangin tapos yung sa hasib at pasib, dun lang magliliwanag. Kaya hindi po nung oras na yun, pwede rin pala na nung oras na yun. Ano po? Ganito yan. Ang pagsisisi ay hindi gawa ng tao lamang. Ang pagsisisi ay gawa ng Diyos. Gawa kailangan kumilos muna ang Diyos sa puso niya at bigyan siya ng pagnanais at kakayanang magsisi. Ang tao walang kakayanang lumapit sa Diyos sa kanyang sarili lamang. Wala. Ano ang sabi? Walang humahanap sa Diyos. Wala kahit isa. Kaya ang Biblia nagsasabi na ang tao sa kanyang sarili ay walang kakayanang lumapit sa Diyos. Ngayon, bakit tayo nag-present ng Ebanghelyo? Dahil karapatan ng lahat ng tao na marinig ito, sumampalataya man siya o hindi. At tungkulan nating ibalita ito, makinig man sila o hindi. Ang Diyos ang nagliligtas, hindi tayo. Ipapahayag lamang natin ito sa pinakamaraming taong kaya natin sa panahong available sa atin. May tanong kayo, ang inabago po yung focus, ang content ng Ebanghelyo ay hindi natin pwedeng galawin. Pero kung paano ito na-present sa tao, hindi natin ginagamit na pang-akit ang buhay na walang hanggan para akitin siyang sumabay sa panalangin. Ang panalangin ng pagtanggap ay hindi talaga nagliligtas sa tao kung ito ay hiwalay sa tunay na pagbabalik loob sa Diyos at pagsisisi. Sa gabi dito, may tanong po. So, ang binabago natin yung paraan paano ina-present. Kailangan i-present natin muna ang masamang balita bago ang mabuting balita. Naunawaan ninyo? Kaya sa gospel presentation, ay ipapakilala natin ang Diyos na manlilikha at may-ari sa atin at may karapatang utusan tayo na siya ay sambahin at paglingkuran. Karapatan niya yun. Ipipresent natin sa pagiging masuwayin ng tao. Siya ay nagpakasama at walang lunas ang kanyang kasalanan sa kanyang sarili. Kailangan ang Diyos ay gumawa para lunasan yon. At ito ang good news. Kaya ang gospel presentation, pinasimple natin. Pinasimple natin. Maganda ito mga kapatid. Hindi natin minamadali na tumanggap agad. Pinipresent pa lamang. At hayaan nating lumikha ng mga tanong, ng mga krisis sa konsensya. And then, matututunan natin na ang kaligtasan ay isang proseso. Hindi isang bigla na tinatanggap kita, amen. Hindi ito ganun. Ito isang proseso. Hinahanap natin sa kabilang banda, yung mga taong kinikilos ng Banal na Espiritu, dahil sila talaga ang magmamana ng kaligtasan. Hindi natin kilala kung sino-sino, pero isinasabog natin ng binhi. At sisibol ang pumatak sa matabang lupa. Kaya yung tanong ni Madam Ami, mga kapatid, na hindi ba natin aakayin sa panalangin ng pagtanggap? Ganito po. Dahil kayo ay may Espiritu Santo, mararamdaman ninyo kapag ang tao ay naakay ninyo sa pagkaunawa sa kanyang kasalanan, pagiging makasalanan, at sa tunay na pagsisisi. Ewan ko, nararamdaman po ba ninyo?
Kapag yung kausap ninyo ay naunawaan ang kanyang kalagayan, ramdam natin, ano po? Because the same spirit na nasa atin is the same spirit na gumagawa sa buhay ng tao. Kung naramdaman natin na naunawaan ng tao ang kanyang pangangailangan sa tagapagligtas, pwede natin siyang akayin sa panalangin ng pagsisisi, ng pagbabalik loob sa Diyos, ng pagsusuko ng buhay sa Diyos, at ng pag-aanyaya kay Jesus na maghari bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Pero kung pagkatapos mong ma-share ang gospel, ay parang wala siyang naintindihan, parang lahat ng sinabi mo'y tumalbog lamang, manalangin ka na lamang ng pagpapasalamat sa Diyos na siya ay nagkaroon ng pagkakataon na maibahagi mo sa Kanya ang Ebanghelyo at marinig ito. Ganun lang po ang panalangin at kayo'y maghihiwalay na. Hindi natin ipipilit ang panalangin ng pagkilala sa pagkapanginoon at pagka-Diyos ni Kristo hanggat hindi malinaw sa Kanya kung bakit niya ginagawa yun. Naunawaan natin mga kapatid? Okay. Meron po ang sample ng pag-share ng gospel. Ito'y ibinatay ko po dun sa aklat na ano ang gospel. Yung itim na aklat na ano ang gospel. Meron po 3 bahagi itong pag-share ng gospel na ito. Gusto kong pabalik-balikan nyo hanggang siya'y maging laman na ng puso at isip nyo para kahit hindi nyo dala ang kodigo ay mai-share nyo ang gospel. Memorize nyo na din yung mga talata na ginamit para minsan wala kang dalang Bible pero may pagkakataon para mag-share ng gospel, ay pag-memorize mo yung verse, masasabi mo yun sa kanya kahit na wala kang dalang Bible. Ano po? Ang outline po ng presentation ay ito lang. Ano ang problema ng tao? Ano ang magandang balita? Ano ang iyong tugon? Simple, ano? Ano ang problema ng tao? Ano ang magandang balita? Ano ang iyong tugon? Yun lang po ang outline nitong gospel presentation na ito. Siyempre, pag mag-share ka ng gospel, magpakilala ka naman. Hi, ako si Ate Grace, kumusta ka? Ano nga name mo? Ami po. Hi, Ami. May time ka ba? Hihingi sana ako ng ilang minuto ng iyong panahon. Mayroon akong gustong i-share sa iyo na napakahalagang bagay. Ang totoo, ito na ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Pag pumayag siya at willing siyang makinig sa iyo, ito ang tanong. Ano sa palagay mo ang pinakamalaking problema ng tao? Baliktad. Dati, ang tanong natin ay, kapag namatay ka, nakakatiyak ka bang sa langit ang punta ng kaluluwa mo? Yun yung inasabi ko na huwag tayo mag-focus sa buhay na walang hanggan. Sa huli pa natin yun abanggitin. Kasi yun ay reward na lamang after ng kapatawaran ng kasalanan. Kaya ang tanong ay, ano sa palagay mo ang pinakamalaking problema ng tao? Hayaan mo siyang sumagot. Ay tinanong mo bago hindi mo inintay sumagot. Intayin mo naman sumagot. Okay? Tama ka. Para sa mga tao, ang pinakamalaking problema ay pera, kalusugan, katahimikan, seguridad, at ang kawalan ng kasiyahan. Yan ang inaproblema ng lahat ng tao sa mundo. Pero alam mo ba na para sa Diyos, ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. Alright, focus. Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. Sabi sa Isaiah chapter 59, verse 1 and 2, si Yahweh ay palaging malakas upang iligtas ka. Hindi siya bingit ang daing mo'y diringgin niya. Ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan. Kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan ng paglalayo ninyo. Pinoproblema natin ang lahat ng bagay sa buhay na ito. At nagtataka tayo na parang walang pakialam ang Diyos sa ating mga paghihirap. Ang totoo pala, kayang-kaya niya tayong tulungan at iligtas. Ngunit mayroong humahadlang para gawin niya yon, ang ating mga kasalanan. Ang kasalanan ang naglayo sa tao, sa Diyos. Hindi maaaring makasama ng banal na Diyos ang makasalanang tao. Niayaw niya tayong pakinggan, sabi sa talata.
Ang Diyos ay napakabanal. Wala ni katiting na dungis ng kasalanan. Hindi niya matingnan man lamang ang kasalanan o ang taong nagkasala. Namumuhi siya sa kasalanan. Kaya kinamumuhian din niya ang taong nagkasala. May makikita kayong mga talata na naka-enclose sa parenthesis. Pwedeng hindi na ninyo yon basahin para maging maiksi ang presentation. Pero kung ang inyong kausap ay matanong, pwede ninyong basahin mula sa Biblia para magpatunay sa kanya na yung katotohanan ng sinasabi mo ay yun nga ang sinasabi ng Biblia. Kasi ang otoridad natin ay hindi tayo. Ang otoridad ay ang Biblia. Kaya yung naka-enclose po sa parenthesis, hindi kailangan basahin from the Bible every time, malibang kailangan. Ano po? Pero yung mga nakasulat na dyan, ang teksto mismo, yun ay kailangan yung basahin sa kanya kasi mahalaga yun doon sa presentation. Ano po? Okay. Namumuhi siya sa kasalanan, kaya kinamumuhian niya ang taong nagkasala. May mga tao po kasing naniniwala na ang Diyos ay galit lamang sa kasalanan pero hindi siya galit sa taong nagkakasala. Pero ang Awit chapter 5 verse 4 to 7 ay nagsasabing kinamumuhian niya ang taong nagkakasala. Tayo'y kinamumuhian ng Diyos kaya nga tayo naging mga kaaway ng Diyos. Dahil sa ating mga mahal niya tayo, pero dahil sa ating mga kasalanan, kinamuhian niya tayo at tayo'y naging kaaway ng Diyos. Ang malungkot pa nito, ang sabi ng Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Minana natin mula kay Adan ang pagiging makasalanan. Kaya lahat tayo ay naging makasalanan. Naging likas sa atin ang pagiging makasalanan. Sa kaibuturan ng ating puso, tayo ay makasalanan. Ang kasalanang nakatira sa ating pagkatao ang nagtutulak sa atin na gumawa ng masama. Ngunit may isa pang katangian ang Diyos na nagpalala ng ating problema. Ang Diyos ay makatarungan. Hindi niya aariing walang sala ang nagkasala. Tiyak na parurusahan ng Diyos ang kasalanan, kahit ang kaliit-liitan nating kasalanan. Walang kasalanang paliligtasin ang Diyos dahil siya ay makatarungan. Ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito din ang sinabi ng Diyos kay Adan sa halamanan ng Eden, walang pagsalang mamamatay ka. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, lahat tayo ay nakatakdang parusahan ng kamatayan. Mayroong 3 uri ng kamatayan na binabanggit sa Biblia. Una ay ang kamatayang espiritual, kung saan dahil sa kasalanan ay namatay ang ating espiritu at nawalan tayo ng kakayanan na makipag-ugnay sa Diyos. Humihinga tayo, tumitibok ang puso, ngunit ang espiritu ay patay. Ang ikalawa ay kamatayang physical, kung saan ang ating puso ay tumitigil tumibok at nawawalan tayo ng buhay. Ang tinutukoy ni Jesus na kamatayan dito ay physical, naiiwan ang katawang lupa at inililibing. Ang ikatlo ay ang kamatayang ay ang walang hanggang pagkahiwalay ng ating kaluluwa sa Diyos at kaparusahan sa impyerno na sinasabi sa Pahayag 20 verse 14. Kung kailangan basahin mga kapatid, ay magandang basahin ninyo yung Pahayag 20 verse 14. Kung saan sinasabing, ang ikalawang kamatayan ay ang lawang apoy. Ang tatlong ito, yung 3 uri ng kamatayan na yun, ay parehas na bunga ng kasalanan. Namatay ang ating espiritu dahil sa kasalanan, namamatay ang ating physical na katawan, nagkakasakit, nagkakaramdam dahil sa kasalanan, ito'y bunga din ng kasalanan. At parurusahan tayo sa walang hanggang kaparusahan dahil din sa kasalanan. Tayong lahat ay nakatakdang parusahan ng ganito. Maring sabihin mo, bakit naman ako parurusahan sa impyerno ay hindi naman ako kasing sama ng iba? Kasi nga, lahat tayo ay nagkasala at lahat ng kasalanan ay parurusahan ng kamatayan.
Kung sasabihin naman natin hindi tayo nagkakasala, sabi ng unang Juan 1:10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Kasi nga ang Biblia na mismo ang nagsasabing lahat ay nagkasala at walang sino man kahit isa na karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Iyan ang masamang balita. Lahat tayo ay napapahamak at naghihintay ng hatol ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Ngunit ang magandang balita ay ito. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalaki ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Ayaw niya tayong mapahamak at maparusahan dahil sa ating kasalanan. Nagkasala tayo, dapat tayo maparusahan. Ngunit mahal tayo ng Diyos, ayaw niya tayong maparusahan. Ano ang remedyo na ginawa ng Diyos? Ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus, ang ibinigay ng Diyos Ama upang siya ang mamatay para sa atin, upang siya ang parusahan sa krus sa halip na tayo, upang siya ang magbayad ng kasalanang dapat tayo ang magbayad. Nagkatawang tao ang anak ng Diyos upang siyang mamatay at magtigis ng dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. May pag-iisip ang mga tao na kung magpapakabuti tayo at gagawa ng mabuti, o hihigitan natin ng ating mabubuting gawa ang masasama nating gawa, ay patatawarin tayo ng Diyos at tatanggapin sa kanyang piling, kapalit ng ating mabubuting gawa. Ang Biblia ay nagtuturo na walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. Kailangang matigis o mabubo ang dugo para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Kaya hindi sasapat ang ating mabubuting gawa at kabaitan para bayaran ang ating kasalanan. Kasi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Magkaiba ang nasa isip ng tao at ang nasa isip ng Diyos na paraan ng pagbabayad sa kasalanan. Bakit kailangan si Jesus? Bakit hindi pwedeng ako na lang ang mamatay para sa aking sariling kasalanan? Dahil nagkasala tayo sa banal na Diyos at ang hinihingi niyang sakripisyo para sa kabayaran ng ating kasalanan ay dapat banal din. Walang dungis, walang kapintasan. Dahil walang sino mang tao ang banal at walang dungis, wala kahit isa sa atin ang maaaring maging sakripisyo para sa kapatawaran ng kasalanan. Sabi sa Gawa 4:12, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, walang maliligtas kundi sa pamamagitan ni Jesus lamang. Walang ibang paraan, walang ibang pangalan, walang ibang tao ang maaring makapagligtas sa atin. Si Jesus lamang. Ngayon, ano ang dapat nating gawin para matanggap ang kaligtasang ito? Sa Gawa 2:37-38 ay ganyan din ang tanong ng mga tao kay Apostol Pedro. Ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Ang unang hakbang upang magtamo ng kaligtasan ay pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kailangan nating aminin na tayo ay makasalanan, na tayo ay tumalikod at lumayo sa Diyos at gumawa ng lahat ng labag sa kalooban ng Diyos. Kailangan nating kamuhian ang kasalanan. Kung paano ito kinamumuhian ng Diyos, kailangan nating talikuran ang kasalanan at pasakop sa Diyos. Kailangan nating kilalanin na tayo ay marumi at hindi karapat-dapat sa Diyos. Kailangan nating kilalanin na mula sa kaibuturan ng ating puso, tayo ay makasalanan at walang kakayanan na iligtas ang ating sarili. Pagsisihan natin ang lahat nating kasalanan. Pangalawa, kailangan nating sumampalataya, umanalig at maniwala
na ang sakripisyong ginawa lamang ni Jesus sa krus ang sapat para tayo patawarin at linisin ng Diyos Ama sa lahat nating kasalanan. Huwag tayong aasa sa ating sariling magagawa, kundi manalig lamang sa ginawa ng Panginoong Jesus. Sabi sa Juan 3:16, ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ang nangako na kung sasampalataya tayo kay Jesus, hindi tayo mapapahamak. Sa halip ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Ang sakripisyo ni Jesus sa krus ang nagpapaging dapat sa atin para makasama ng Diyos sa walang hanggan. Ang dalawang ito ang kailangan nating gawin. Magsisi at tumalikod sa kasalanan at sumampalataya kay Jesus at sa kanyang sakripisyo sa krus. Kung handa kang gawin ang dalawang ito, maaari kitang akayin sa panalangin upang sabihin sa Diyos na nais mong magsisi sa iyong mga kasalanan at nais mong sampalatayanan si Jesus. Handa ka ba na gawin ito? Doon lamang kayo pwedeng manalangin ng panalangin ng pagsisisi at pagsampalataya kay Jesus. At kung siya'y maramdaman ninyo na tunay yung kanyang ginawang pagsisisi at pagsampalataya sa Panginoong Jesus, dadako kayo doon sa paglilinaw. Pero kung parang tumalbog lang sa noon niya yung lahat ng sinabi mo, wag mo nang atuloy doon sa paglilinaw. Naunawaan niyo po ba? Okay, ano yung paglilinaw? Ngayon, nagsisi ka na sa iyong mga kasalanan at sumampalataya ka na kay Jesus. Ang pangako ng Diyos ay ito. Unang Juan 1:9, patatawarin at lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya kung tunay yung ginawa mong pagsisisi at pag-amin sa iyong kasalanan kanina, kung tunay mong pinagsisihan ang iyong mga kasalanan, kung tunay mong na-realize yun, tapat at banal ang Diyos, patatawarin ka at lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan. At kung ikaw ay pinatawad na ng Diyos, wala nang pwedeng maisumbat pa sa iyo sapagkat ikaw ay ganap ng nilinis ng Diyos. Sa Juan 3:16 naman, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ang pangako ng Diyos ay sa lahat ng sumampalataya, tiyak ang kaligtasan. Kaya kung tunay ang ginawa mong pagsampalataya, tiyak din ang kaligtasan. Tinanggap mo na ang kapatawaran sa iyong mga kasalanan at ginawa ka na ng Diyos na karapat-dapat sa kanyang paningin. Ligtas ka na sa hatol ng kaparusahan ng kasalanan at mayroon ka ng buhay na walang hanggan. Ano ang inaasahan sa iyo ng Diyos ngayon? Una, na ikaw ay lalakad sa panibagong buhay at magpapakabanal. Nakita niyo mga kapatid, ngayon pa lang, ini-instructionan mo na siya kung anong inaasahan ng Diyos sa kanya. Una, na ikaw ay lalakad sa panibagong buhay at magpapakabanal. Number 2, nalalabanan mo ang kasalanan sa lakas at tulong ng Diyos. Number 3, na araw-araw ka makikipag-usap sa ating Amang nasa langit sa pamamagitan ng panalangin at pagbubulay ng salita ng Diyos. At pang-apat, na makikisama tayo sa ating kapwa mga mananampalataya para magpalakasan sa isa't isa. Magkikita tayong muli next week para lalo mo pang makilala ang Diyos at lumago ka sa iyong pananampalataya. Aiwan ko sa iyo itong hasib. Abasahin mo na within this week para pag nagkita tayo sa susunod na linggo, mag-discuss tayong dalawa kung paano ka na-bless ng maliit na pulyetong ito, kung paanong ako din naman ay na-bless nung dumaan ako sa pulyeto na yan. Kaya na? Kaya? May tanong? May tanong po? Kailangan lang nating kabisaduhin siya by heart. Para hindi naman natin palaging dala-dala itong ating kodigo. Ano po? Kabisaduhin by heart, i-memorize ang mga verses. At Izay, paki-distribute nung yung second na manuscript. Yung ganito, Ate Izay. Ngayon,
Kung ang tao ay nasharean nyo na ng gospel gamit ang John 3:16, pero sa palagay ninyo'y parang hindi niya naunawaan ang ebanghelyo, meron po kaming alternatibong pamamaraan kung papaano tutulungan yung mga dumaan na sa John 3:16 pero parang hindi naging mananampalataya. Gamit po yung dinidistribute ni na Ate Zay, alternatibong pamamaraan ng pagbabahagi ng ebanghelyo sa mga dumaan na sa John 3:16. Iba po yan kesa dito. Kasi parehas ang laman ng gospel, parehas ang laman. Pero yun ay nakadisenyo para isupplement yung lahat ng malabo pagdaan nila sa John 3:16. Adaanan natin ng mabilis para alam ninyo kung ano ang laman niyang papel na yan. Pahingi din ako ng isa, Ate Say. Thank you. Magandang araw ulit sa iyo, Ami. Naalaala mo pa ba ang ibinahagi ko sa iyo dati na paraan paano maliligtas ang tao? May natatandaan ka ba sa aking mga ibinahagi sa iyo noon? Bilang review, balikan natin ulit ang mga pinag-usapan natin noon. May ilang tanong na maaari mong sagutin at siya nating pag-uusapan at pagbabahaginan. Una, bakit kailangang iligtas ang tao? Kasi na-sharean mo na siya ng John 3:16, di ba? Kaya may basis na para tanungin mo siya, bakit kailangang iligtas ang tao? Sa John 3:16, maliwanag na kaya kailangang iligtas ang tao kasi dahil sa kasalanan, napahiwalay ang tao sa Diyos at nagkaroon ng malaking malaking bangin sa pagitan ng Diyos at ng tao. Dahil sa kasalanan, hindi makakasama ng Diyos ang tao sa buhay na walang hanggan. Sa halip, dahil sa kasalanan, siya'y patungo sa kapahamakang walang hanggan. Dapat yun ang sagot niya sa number 1. Kung naunawaan niya ang John 3:16, mga kapatid. Ngayon, kung hindi niya masagot yung tanong na yon, ikaw ang masagot. Dahil kailangang iligtas ang tao dahil siya ay napapahamak. Bakit ba kailangang iligtas ang tao? Dahil siya ay napapahamak. Hindi niya kailangan ng kaligtasan, unang tagapagligtas, kung siya ay hindi napapahamak, di ba? Mga kapatid, logical naman yun. Kailangan niya ng kaligtasan dahil siya ay napapahamak. Siya ay nagkasala at dapat siyang parusahan. Namumuhi ang Diyos sa kasalanan at sa makasalanan. Kaya tiyak na parurusahan ng Diyos ang sinumang nagkasala. At dahil lahat tayo ay nagkasala at walang sinumang kalugod-lugod sa Diyos, lahat tayo ay mapaparusahan. Kung gayon, lahat tayo ay mapaparusahan at karapat dapat maparusahan. Makatarungan ng Diyos at hindi niya aariing walang sala ang nagkasala. Ngunit maaari mong sabihin, hindi naman ako kasing sama ng iba. Maliliit lamang ang nagagawa kong kasalanan. Nagsisikap naman akong gumawa ng mabuti at maging kalugod-lugod sa Diyos. Totoo naman ito. May mga tao po talaga nagasikap na magpakabait. Nag-agree kayo na talagang may mga taong nagapilit magpakabait. Paano yun? Ay nagasikap naman sila magpakabait. Ang problema natin ay hindi lamang ang mga kasalanang nagagawa natin, kundi ang ating likas na pagiging makasalanan. Dahil sa pagsuway ni Adan at Eva, naging makasalanan ang lahat ng tao. Naging likas sa atin ang pagiging makasalanan. Nagbago ang ating kalikasan mula sa matuwid, banal at walang kapintasan na pagkakalika sa atin ng Diyos, ang tao ay naging likas na makasalanan. Wala pa tayong nagagawang kasalanan, ay makasalanan na tayo. Ipinaglilihi pa lamang tayo sa sinapupunan ng ating ina, ay makasalanan na tayo.
Ang kasalanan na nakatira sa ating katawan ang nagtutulak sa atin para makagawa ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, naging marumi tayong lahat sa paningin ng Diyos. Kaya't kahit ang ating mga mabubuting gawa ay marumi rin sa paningin ng Diyos, parang maruruming basahan lamang. Paanong kalulugdan ng Diyos ang mga gawang sa tingin niya ay maruming basahan lamang, kahit pa sa tingin natin ay mabubuti ang mga yon. Hindi malilinis, hindi mababayaran, at hindi mapapatawad o matatanggal ng ating mabubuting gawa ang ating likas na pagiging makasalanan. Ano ang pamantayan ng Diyos para niya tayo tanggapin? Ang hinihingi ng Diyos ay lubos na kabanalan. Sabi ng Diyos, be holy, for I am holy. Ay wala namang holy kahit isa. Lahat ng tao ay nagkasala. Kung gayon, lahat tayo ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kahit ano pa ang gawin natin, hindi sapat ang mga iyon para tayo gawing banal at matuwid. Bakit problema ng tao ang kasalanan? Dahil parurusahan ito ng Diyos. Banal ang Diyos at hindi niya matingnan man lamang ang kasalanan. Kinamumuhian niya ang kasalanan at ang taong nagkasala at tiyak na parurusahan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. 3 uri ng kasalanan, nandyan din. Ang pagiging patay. Ang isa pang kamatayan ay ang pagiging patay dahil sa kasalanan. Sabi sa Colossus 2:13, ito ay ang pagiging ruled by sin o slaves to sin. Pinaghaharian ng kasalanan at alipin ng kasalanan. Yung taong dead in sin o patay sa kasalanan ay pinaghaharian ng kasalanan. Sunod-sunuran sa kasalanan. Ang isa pang kamatayan ay yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ito ang final judgment sa lahat ng taong hindi napatawad at nalinis sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Mga taong tumangging sampalatayanan ang sakripisyo ni Jesus sa krus. Bakit naman ganun kagrabe ang parusa sa kasalanan? Kung maliit lang naman ang kasalanan ko. Maliit at malaking kasalanan ay parehas na kinamumuhian at parurusahan ng Diyos. At dahil sa walang hanggang Diyos tayo nagkasala, walang hanggan din ang galit niya sa kasalanan, kaya ang parusa ay walang hanggan din. Ano ba ang pambayad o pantubos sa kasalanan na katanggap-tanggap sa Diyos? Isang handog na banal, walang dungis o kapintasan. Dahil lahat ng tao ay nagkasala, wala kahit isang tao ang karapat-dapat na ihandog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Kahit ibigay pa natin ang ating sariling buhay para pambayad sa lahat nating kasalanan, ang ating buhay ay hindi karapat-dapat at hindi sapat. Mayroon pa bang ibang sakripisyo na katanggap-tanggap sa Diyos maliban kay Jesus? Wala na. Mayroon ba akong magagawa sa aking sarili para mapatawad at maligtas sa aking kasalanan? Wala. Bakit kailangan kong sampalatayanan si Jesus? Sapagkat si Jesus lamang ang tanging paraan para tayo malinis, mapatawad sa kasalanan at matubos sa kaparusahan ng kasalanan. Kung sasampalatayanan ko ba ang sakripisyo ni Jesus, patatawarin ba ng Diyos ang aking mga kasalanan? Oo. Ang sinumang sasampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak, kundi may buhay na walang hanggan. Hindi na ba ako sisingilin ng Diyos sa aking mga kasalanan kung mananalig ako kay Jesus? Hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa na kay Kristo. Ano ang maaari kong gawin para matanggap ang kaligtasang iniaalok ni Jesus? Magsisi at tumalikod sa kasalanan at sumampalataya kay Jesus. Ang panalangin ba na gagawin ko ay sapat na para mapatawad ako at matubos sa aking kasalanan? Ang panalangin ay hindi nakapagpapatawad ng kasalanan. Ang dugo ni Jesus lamang na nabuhos sa krus ang nakapaglilinis at nakapagpapatawad sa kasalanan. Ang panalangin ay pagpapahayag lamang sa Diyos ng ating pagsisisi at pagsampalataya kay Jesus. Ano ang mangyayari pagkatapos kong manalangin ng pagsisisi at pagsampalataya kay Jesus? Kung tunay kang sumampalataya kay Jesus at tunay ang ginawa mong pagsisisi sa kasalanan,
Patatawarin ka ng Panginoon, lilinisin sa iyong kasalanan, at ililigtas ka sa tiyak na kaparusahan. Ikaw ay ilalangkap ng banal na Espiritu sa Panginoong Hesus at magiging bahagi ng kanyang katawan, ang Iglesia. Hindi ka nahahatulang maparusahan, kundi makakasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Handa ka bang magsisi at tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa Panginoong Hesus? Pag ready na siya, manalangin para sa pagsisisi sa kasalanan at pagsampalataya kay Jesus. Pansinin ninyo mga kapatid na yung number 16, titigan yung mabuti. Manalangin para sa pagsisisi sa kasalanan at pagsampalataya kay Jesus. Wala nakalagay dyan na manalangin ng pagtanggap kay Jesus. Pero sa panalangin natin, tanggapin natin si Jesus, acknowledge, the right term talaga ay acknowledge, kilalanin natin si Jesus na Panginoon, Hari at tagapagligtas ng ating buhay at aanyayahan siyang manahan at maghari sa buhay ng taong ipinagpipray natin. Pero wag natin gamitin yung salitang panalangin ng pagtanggap. Para wag siyang naasa na yung panalangin na yon ang dahilan ng kanyang kaligtasan. Klaro po ba? Okay. May inihanda kaming mga booklets. Ito po ay revised version ng Ang Tulay. Yung lahat ng mga bahagi ng Ang Tulay na inalis na natin dahil sabi natin nakaka-lead sa mga tao, nakakaakay sa mga tao para magkaroon ng maling pag-asa, ay inalis ko na po sa version na yan. At ang maganda po dyan, ay pwede nyo siyang isingit sa Bible nyo, o isiksik nyo sa bag nyo, para anytime na may pagkakataon para mag-share ng gospel, hindi na yung Ang Tulay ang ating gagamitin. Ito na pong booklet na ito, ang gagamitin natin sa pag-share ng gospel. So, alinman sa tatlo, mga kapatid, itong magandang balita, itong alternatibong paraan ng pag-share ng gospel, o yung gospel track na yan ang gagamitin nyo. Alinman sa tatlo ay malusog ang pagkakapresent ng gospel. Kaya pwede po ninyong gamitin yan, basahin sa bahay, balik-balikan, sanayin ang sarili, i-memorize ang mga verses para pag may pagkakataon ay makapag-share tayo ng gospel anumang oras. May tanong po kayo? May tanong po ba kayo? Huwag na po nating agamitin yung Ang Tulay, ha? Doon sa mga dahilang sinabi ko kanina. Hindi ko alam kung nandito na kayo, sister, yung mga kapatid kong galing sa Papandungin. Nandito na kayo kanina nung diniscuss ko yung mga dahilan ba't hindi na pwedeng gamitin ang Tulay. Kuya Histron, hindi nyo naabot. Ayun. Sige po, pag may pagkakataon, explain ko ulit sa inyo. Pero, wag na po natin agamitin yung Ang Tulay. Ang agamitin na natin itong booklet na ito, brother. Ha? Ito na ang inyong bagong akabisaduhin. Ano po? Meron pa po bang ibang tanong? Meron pa po bang ibang nagamit ng Ang Tulay? Okay. Yan po ay kulay green din. Baka mapagkamalan nyo na yan ay Ang Tulay. O kaya mapagkamalan nyo na ang bit-bit ninyo ay yaan, pero ang nabit-bit nyo pala ay Ang Tulay. Ang pagkakaiba po ay ito. May logo ng CLJC yan sa unahan. Yun lang ang pagkakaiba para hindi kayo malito. Kasi minsan akala nyo yung nabit-bit nyo, yan na pala. Tapos Ang Tulay pala yon. Kaya may logo po ng CLJC para hindi kayo malito. Iba po ang laman niyan kaysa dun sa Ang Tulay. Yung mga bagay na kailangan nating fokusan ay siya kung inlagay sa focus. May tanong pa po? Wala na po. Magtanong naman kayo. Para alam kong naintindihan niyo ako. Kami, Ate Nor. Ate Nor? Ano po,
doon sa ginawa po baga na patotoo, ay may mga kapatid po, may ilang mga kapatid po na nagpasa. Yung iba po ay talagang malabo sa kanila. Kahit alam ko po na sila ay matagal ng mananampalataya, pero talagang malabo pa yung pagkakaunawa nila kung paano sila maliligtas. Ano po yun? Sharean ulit ng gospel o padaanin na po dun sa ano ang gospel? Apadaanin po, kailangan po ang matyagang pagtuturo para maka-arrive na ang ibig sabihin nung pagtanggap kay Jesus, pagsisisi at pananampalataya. Dapat maka-arrive doon sa katotohanan na yun. Ano man ang kaisipang natanim doon, yun ang ating abakbakin. At ipapalit natin ang ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus ay pagtanggap ng may pagsisisi at pananampalataya. Kaya hindi na nga natin siya tatawagin panalangin ng pagtanggap kundi panalangin ng pagsisisi at pananampalataya. Sa English ay sinner's prayer. Pwede rin naman sinner's prayer. Kahit yung panalangin po hindi nakapagliligtas. Alam natin na yung panalangin ay pagpapahayag. Kaya hindi yung panalangin mismo, kundi yung ipinapahayag ng panalangin na yun. Yun ang substance. Bihikulo lamang yung panalangin, pero yung panalangin mismo ay hindi nakapagliligtas. Yung ipinapanalangin ang nakapagliligtas. Parang gahibla lang ang pagitan, Pero totoo po yun. Kasi ang mga tao ay nagtiwala dun sa, ako naman inanalangin ng pagtanggap. So, apihit natin ng konti na ang nagliligtas sa atin, hindi talaga yung panalangin ng pagtanggap. Siyempre, paano ka ba magsisisi? Hindi talaga mananalangin ka at lalapit ka doon para mag-confess ka ng kasalanan mo. Kaya kailangan yung panalangin. Pero hindi yung panalangin mismo ang nakapagliligtas, kundi yung sustansya ng ipinapanalangin mo. Kasi kahit ka nananalangin, kung yung basic elements na yon ng salvation wala, hindi mag-take effect yun. May tanong pa po. Salamat, Atinor. So alam na natin, hindi na natin patanggapin kasi hindi na ngayon ang focus ng presentation. Kundi aakayin natin sa pagsisisi. Aakayin natin sa pagsampalataya. Magakulit ako. Naalala nyo nung unang panahon, ang term natin ay, ako ang nagpatanggap dyan. Ay di wow. Ay di wow, ay di ikaw ang nagligtas dyan. Kita ninyo mga kapatid, kahit tayo parang proud na proud tayo na ako ang nagpatanggap dyan. Ay di wow, hindi tayo ang banal na spirito. Kahit po nung ako'y binata pa, meron akong listahan ng mga napatanggap ko. Parang tuwan-tuwa ako na mahaba na listahan Parang pakiramdam ko yun mismo ang listahan sa langit Yung hindi po. Sa totoo lang, hindi lahat ng nanalangin ng pagtanggap ay talaga nagtamo ng kaligtasan. Hindi lahat. Kung paano sinabi ni Jesus na hindi lahat nang tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon. Hindi lahat. Totoo po yan. Meron pa, naging mabunga ba ang ating pagsasanay ngayong gabi? Ma-refresh tayo ng panibagong paraan ng pagpipresent ng gospel na yung totoong ibanghelyo na iniaalok yung paraan kung paano maliligtas. Basta napakinggan ninyo ang ibanghelyo, ito ay paraan kung paano maliligtas. Paraan ng kaligtasan, yun ang ibanghelyo na kailangang ipahayag sa lahat ng tao.